bawat isang Pilipino. Kaya po pala mga kababayan ko, sa lahat ng nakakarinig dito sa Liwasang Bonifacio, sa mga taga-Maynila, imulat nyo ang inyong mga mata. Buksan nyo ang isipan nyo at puso para sa inabukasan ng sambayanang Pilipino. Kaya po pala ako nandito sa sobrang ilaw sa Batangas. Nagtitis kami araw-araw sa lansangan. Bakit? Dahil lubos kami nahihirapan. Kaya po pala ngayon ipaalala ko ang kalaban namin, Batanggenyo rin. Dalawang Batanggenyo ang matulog sa aming lugar sa Batangas. Unang-uno, isang matapat, makabayan, walang binibining, mahirap. Meron pong isa na Batanggenyo, matakaw na, buhaya pa. Kaya po ang Batanggenyo, pagdating sa Maynila, ay iba-iba rin ang uri. Kaya po sa lahat ng nakalunod, yung kung sinasabi ko, dapat makarating ang Batanggenyo mo ay dalawang klase dito sa Kongreso. Isang matakaw, isang mga bayan. At tinutukoy ko po mga bayan ay walang iba kundi si Congressman Leandro Ligata Libisque. Mabuhay si Congressman Libisque! Kami po mga Batangas, pag wala nang isusuko. Siguro naman po ay naririnig nyo na ang inahing ng bawat isang Pilipino. Atensyon, aksyon, at solusyon. Yan ang sigaw namin sa pang-araw-araw. Dahil hindi nyo nakikita ang aming halo-halong emosyon. Mga kasama, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil hindi na natin alintana ang puyat, pagod, at init na kinakarap natin sa pang-araw-araw. Maitawid lamang natin at masabi ang ating mga inahing. Ba't alisin? Rekta tanggalin! Si Rekta tanggalin! Ba't alisin? Hindi ba't sa Middle East pa nanggaling ang gera? Ngunit bakit Pilipinas ang una-una sa pagtaas ng presyo ng langis? Dahil meron tayong gobyernong kurap, magnanakaw at sinungaling. Silang lahat ay tila walang isang salita. Nung sila'y tumatakbo, ay para silang mga maaamong tupa. Ngunit nung sila na ay nakaupo, sila pala ay mga naglalaki ang buhaya. Sila rin ay merong mga pagong. Dahil sa mabagal na aksyon, kami po ay 31 days na nakikibaka at nakikipaglaban sa suliranin ng Pilipinas. Sa mamamayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya sana kayo mga nasa Kongreso na kurap, sana'y bumaba na kayo sa pisto. Lalo ka na Rekta na nagpapahirap sa mamamayan Pilipino. Nandito kayo sila, dumadaing sa hirap. Lalo na ang mga nanay-tatay na wala nang isinusulong sa kanilang mga anak para pambili ng bigas. Kaya sana kayong mga kasama, mga taga-unang distrito, huwag kayong susoko hanggat ang ating Congressman Leandro Libisque ay naninindigan sa Kongreso na siya lang ang matapang na nagbukas sa Kongreso ang mga usapin, dahil siya lang talaga ang matapang na naninindigan na para buksan ang usapin sa Kongreso, nang dahil pala doon sa Kongreso ang mga buhaya na mga kurap, dahil siya lang ang naninindigan sa mga usapin. Kaya nandito tayo ngayon, sumusuporta sa kanya para lang mabuksan ito. Dahil ngayon ang taong bayan ay nagising na para panindigan ito. Dahil sila ngayon ay nasa Kongreso na matapang na hindi na nila kayang alisin ang bat dahil wala nang mananakaw ang Kongreso.
ng mga buhayan niyan na sana tayo mga mamamayan, panindigan tayo para ibaba ang mga bilihin. Lahat, lalo na mga krudo at langis, lalo na mga bigas, gulay, matataas na ngayon ang presyo. Kaya ang mga mahirap hindi na makakain ng maayos dahil sa kanilang Mga kaibigan, nandito tayo sa harap ng Kongreso at nakaharap tayo ngayon sa mga organic pa ito sila o disorganic. Nakikita niyo mga kaibigan, ang dami na mga kaibigan, no? Mga bungog yan. Yan. Mga pro-impeachment. 500 daw eh, sabi. Kausap nung 500 daw bigayan eh. Duterte! Ayan na mga kababayan, no? Harap-harapan na, oh! Yan na. Nagkaharapan na yan mga Salubong, oh! rider ng Pro Duterte. Duterte! Nagkakaharapan na. Harapan, oh! Kabila, oh! Harapan na, naghaharapan na guys. Mga nakamotor, ito yung mga Pro Duterte. Yung mga anti-Duterte. Dapat pala lumapit tayo doon, ha? Gate. Ayan, no? Duterte! Grabe, ayun yung mga pulis oh. Pati pulis oh, kumuyog oh. Grabe. Ayun yung mga HPG. Dami pala no? Dami oh. Grabe, sinugod pa ang Congress ngayong hapon. Ayan. Grabe, ang mga pulis. Nagsilabasan po sila ngayon. Ayan oh, grabe oh. Nagharapan sila oh. Nakahubad. Samantala yung pinapahanap sa iyo si Atong Hang, hanggang ngayon hindi mo pa rin nahuhuli. Sabay-sabay nating isigaw, Jandik Bayot! Jandik Bayot! Jandik Bayot! Jandik Bayot! At yan mga kapatid, na binabayaran sila para isagawa ang impeachment laban sa kay BP Sara. Ngayon, nakikilala naman siguro yung isang congresswoman dyan na babae na si Luistro. Sino ang nakakilala kay Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Dahil kay Speaker, May ayuda! may ayuda. Dahil kay Speaker, may akap. Napanood niyo ba yun mga kababayan? Dahil kay Speaker, bumaha ng ayuda at pera. Tandang-tanda namin yan, Luistro. Tapos sasabihin mo sa amin, simple lang. Pag walang kaso, humarap at magsalita. Pero, anong sabi niya doon sa nauna niyang video? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil May kaso! May kaso! dahil rapist ang asawa niya na merong waranto pares. Kaya itinago ni Luistro. At ngayon, naging mayor pa ang gagong rapist na asawa ni Luistro. Luistrong gagang babaeng bobo. Tarantadong magnanakaw. Huwag niyo kaming gaguhin at paikot-ikutin. Sino ba? Yung representative ng Akbayan Party List na nandito yung bibig niya. Sino ang pangalan nun? Percy! Sino ang pangalan nun? Si Percy! Imbis na nga sikasuhin mo, pag inom mo ng maintenance mo para yung bunganga mo madiretso, mas inuuna mo pa ang pamumulitiko. Sino pa? Si Benny Abante, anong sabi niya? Hindi namin Presidente! Papayag ba tayo? Papayag ba kayo na ma-impeach si Marcos? At isarado ang Congress? Diyan tayo papabor pag pinasara ang House of Representatives. Dahil lahat ng ginawa ng House of Representatives, puro kabalbalan,
panggagago, pambababoy, at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Malinaw sa amin, sa lahat ng nasa loob ng Congress, na ang impeachment na ito ay dinisenyo ng administrasyong bangag para pabagsakin lamang at ipagdamot sa mamayang Pilipino na mamili ng leader sa pagdating ng eleksyon. At malinaw sa amin na bayad ang lahat ng mga congressman para i-impeach ang ating presidente na si Inday Sara Duterte. Meron bang mga Muslim dito? Meron bang mga Muslim dito? Lahat ng mga Muslim dito ay nananawagan sa lahat ng congressman na mga Muslim na bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa maleta. Alam ng mga Muslim na congressman ang batas ng mga Muslim na tinatawag nating Sharia law. Bawal sa Muslim ang magnanakaw. Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Tama ba mali? Tama ba mali? Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Pag ang Muslim nagsinungaling, pinuputulan ng dila. Ang impeachment na ginagawa na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Marcos para ipagdamot sa mga Pilipino na mamili ng kanilang leader sa darating na halalan. At malinaw din na kaya ginawa ang impeachment na ito para pabagsakin lamang ang kalaban nila sa politiko. Kaya tayo ay merong dala-dala na iba't ibang mga tarpaulin na nakalagay dyan ang zero vote sa lahat ng congressman na buboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Asan na yung mga Muslim? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? So malinaw sa atin, di ba? Yung batas ng Sharia law, pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Pag nagsinungaling ka, puputulan ka ng dila. Kaya sana sa lahat ng Muslim na congressman, bumoto kayo sa inyong konsensya. Ay bababuyin nila. At ano ang pinakauli sa lahat? Ang buhaya na naliligo sa mali-malitang pera ng taong bayan. Ano ba ang totoong krisis? Lalo na sa kabataan. Ay, sorry. Tatanungin ko kayo, ano ang totoong krisis? Lalong-lalo sa kabataan. Hindi lang basta droga ang pagre-recruit para umakyat ng bundok at mag-research. Tarantadang research yan. May PLDT pa sa bundok. Ang natatanda kong research, ako'y nagtuleo. Ang natatanda kong research, ang hawak ko, laptop.